Si Kawhi Leonard ay umiscore ng season high 33 points. Norman Powell na siyang dumagdag ng 27 at naputol na nga ngayon ang 6-game losing streak ng Los Angeles Clippers mula sa kanilang pagkapanalo sa score na 113-101 laban sa Dallas Mavericks sa kabila sa 43 points explosion mula kay Luka Doncic. Ito na ang pang-apat na beses mula sa kanilang huling 5 laban na itong si Kawhi Leonard ay umiscore ng at least 24 points. Tila bumabalik na nga ngayon ang paglalaro nitong ni Kawhi mga kaibigan. Sa katunayan, agad nga itong naging mainit at gumawa ng quick 11 first quarter points para pangunahan ang Clippers sa daan. Si Doncic na siyang napaupo noong Sabado laban sa Oklahoma City dahil sa isang left ankle soreness ay na-miss ang 4 mula sa kanyang unang 5 tira at nagkaroon ng 12 points sa kanyang 3 out of 9 shooting sa first half bago pa man ito naging mainit. Ang NBA's leading scorer ay gumawa ng 20 points sa fourth quarter para dalhin ang score sa 104-96 sa pamamagitan sa kanyang 3-pointer sa loob ng 2.50 minutes remaining. Ngunit itong si Kawhi mga kaibigan ay sumagot kasama ang kanyang 3-pointers para itulak ang margin na ito pabalik sa double digits. Si Doncic ay nagresponde kasama ang another jumper bago pa man na-foul itong si Leonard mula sa kanyang 3-point attempt sa corner. Si Leonard ay naitama ang 3 free throws na ito para gawin ang score sa 110-99 sa natitirang 1.40 minutes. Sa labang ito, ang Clippers ay lumamang sa 35-33 sa second quarter bago pa man nila nakuha ang 27-9 run over sa 7-minute span sa pangunguna nitong ni Powell na mayroong 11 points. Nakuha ng Los Angeles Clippers ang kanilang napakalaking kalamangan sa laban sa score na 69-47 bago pa man nila pinasok ang third quarter. Nangyari rin sa laban mga kaibigan na tinakot nitong ni Luka Doncic ang Mavericks fans. Sa kabilang banda naman, ang kupo ng Miami Heat ay hindi nagkaroon ng parehong run mga kaibigan sa seasong ito kumpara sa kanilang dating ginawa noong huling season na isang tira na lamang nang sa gayon ay magawa nilang muli ang NBA Finals. Ang Miami Heat ay naging malinaw na nahihirapan mula sa napakaraming daan at kailangan pa nilang lumaban ng labis mga kaibigan para sa kanilang close-out win laban sa Oklahoma City Thunder sa score na 111-112. Ang game ay nagtapos kasama ang notable mga kaibigan sa isang napakalaking argumento sa pagitan ng Miami Heat head coach na si Erik Spoelstra at sa center na si Dewayne Dedmon. Unang-una, dito'y makikita na merong iilang bagay ang lumipad patungo sa court mga kaibigan mula sa Heat bench during sa offensive possession ng team. Natural, ang mga opisyal ay itinigil muna pansamantala ang laban para suriin ang bagay na ito. Over the Miami bench. Yikes. At dito'y na-identified mga kaibigan na ang bagay na ito ay isang massage gun. Ang broadcast na ito ay nagpapakita sa lahat ang heated argument sa courtside mula sa Heat bench na kung saan ang na-ejected na player na si Dewayne Dedmon ay nagkaroon ng disagreement kasama sa coach na si Erik Spoelstra. Frustration. It's been a frustrating season for him, couple of weeks for him. He's lost some of his playing time tonight. When you've got 9 guys, you can't do this. Ang emosyon ay ang mas nangibabaw sa Heat bench mga kaibigan kasama ang mga public arguments nitong mga nakaraang season para sa Heat. Kasama ang public arguments na ito, naging kasama muli ang head coach na si Erik Spoelstra. Ayon sa source, itong si Dedmon naman mga kaibigan ay lumamig na matapos ang laban at humingi ng paumanhin dito kay Erik Spoelstra matapos sa kanyang naging aksyon. Simula nang mapag-sign ng Miami Heat itong si Jimmy Butler at na-draft itong si Tyler Hero noong 2019, ang Miami Heat ay naging kabilang sa napakalaking banta mula sa Eastern Conference dahil maliban noong 2020 to 21 season na kung saan ang franchise na ito ay binalot kasama ang injuries at COVID-19. Ang other 2 years mga kaibigan, nakita natin ang team na ito na nakagawa ng napakalalim na run, maging na-reach nga nila ang finals noong 2020
at halos magawa nila itong muli noong huling season. Sa seasong ito, ang Miami Heat ay nahihirapang mapapanatili ang sarili na makawala sa play-in tournament spot. Kasama ang stagnant roster at kakulangan ng assets, ang Miami Heat mga kaibigan ay nahirapang makahanap ng daan nang sa gayon ay mapa-improve ang roster. Ngunit ang pagkapanalo nila ngayon laban sa Oklahoma City, ang huling free throw na nagawa nitong ni Jimmy Butler mga kaibigan, ay ang nagtulak sa team na nagawa nga nila ang perfect free throw attempts. At ito ay nagdala sa franchise na makapag-set ng NBA record na nagawa ang lahat ng 40 free throws. Matapos ang laban, ayon kay Eric Spoelstra, ito pa rin nga raw para sa kanila mga kaibigan ay isang normal na gabi. Si Jimmy Butler ang nanguna para sa scoring para sa Miami Heat na mayroong 35 points na siyang nakapagtala ng 23 out of 23 mula sa line. Naitabla na nga niya ang second most mga kaibigan na hindi nga niya na-miss ang mga free throws sa NBA history. Ang humawak nito ay itong si James Harden sa panahong nakuha nga niya ang 24 free throws mga kaibigan na hindi nga ito nagmintis para sa Houston Rockets noong December 3, 2019. Dirk Nowitzki na siyang nagawa ang 24 mga kaibigan na hindi nga ito nagmintis para sa Dallas Mavericks sa playoff game laban sa Thunder noong May 17, 2011. Sa kabilang banda naman, ang isa sa napakapait na pagkatalo ng Warriors sa seasong ito ay kontra sa Phoenix Suns sa panahong tinalo nga sila sa araw na ito sa score na 125-113. Ang Warriors ay nakaposisyon para sa isang motivation na nagmula pa sa magkasunod na talo laban sa mga team sa Eastern Conference. Sila ay naglaro sa bahay at nakabenipisyo sa pagbalik nitong ni Stephen Curry. Ang defending champions mga kaibigan ay nakaharap ang rival team na kung saan ang Phoenix Suns ay na-miss nga nila ang 4 na starters, kabilang na nga rin dito ang guards na sina Chris Paul at Devin Booker, maging ang center na si DeAndre Ayton at ang forward na si Cam Johnson. Isali mo pa mga kaibigan ang top reserves na si Cameron Payne at Landry Shamet, na ayon pa nga kay Steve Kerr, kumpara sa Warriors mga kaibigan na halos naging kompleto ang kanilang starting five. Na ayon pa nga kay Steve Kerr, naging malinaw na ang kanyang mga players ay hindi handang maglaro. Para sa kanya, kailangan nga raw niyang gumawa ng mas mahusay na trabaho para bigyan sila ng sampal sa muka na kung saan ang Phoenix Suns ay halos pinaubayan na sa kanila ang first quarter. Dahil sa panahong ang Warriors ay nakuha ang 26-21 lead mula sa 3-ball nitong ni Klay Thompson sa loob ng 2.23 minutes left sa first quarter. Ang Suns ay nagresponde mga kaibigan at sinirado ang quarter na ito sa 10-0 run. Ang Golden State ay iginugol ang halos second quarter at sa halos buong second half mga kaibigan na na-trailed ng double digits. Ngunit para kay Stephen Curry, gusto nga raw niyang maging honest mula sa kanilang mga sarili patungkol sa detalye kung ano nga ba ang dapat gawin sa isang winning team. Sa labang ito, naaalala nga raw nila mga kaibigan kung ano nga ba ang kani-kanilang napapanghawakan bilang standard ng koponan. Ang lahat nga raw ay makikita sa fourth quarter. Dagdag pa nitong ni Stephen Curry, hindi nga raw niya sinabing kailangan nilang gumawa lagi ng 94 feet mga kaibigan sa bawat possession at panatilihin ito sa loob ng 48 minutes. Ngunit sa nakikita, ang kanilang level of focus, ang level sa kanilang pagkakaisa, toughness, high IQ basketball. Naipakita nga raw nilang lahat ito sa last quarter para subukang bigyan ang kani-kanilang sarili ng tsansa para manalo. Para kay Stephen Curry, lagi na nga raw nila itong pinag-usapan sa mahabang panahon. Kailangan nga raw nila itong mapanatili dahil kung hindi, mauubusan nga raw sila ng panahon. Pagtatapos pa nitong ni Curry mga kaibigan, ito nga raw ang unang hakbang nang sa gayon mailalabas ng team ang kanilang pinakamahusay.